Mga kabayan, mag-e-eleksyon na. Hinihingi namin ang inyong boto upang lubos pa nating mapaganda at mapalago ang ating bayan. Sigaw ng ilang tatakbo sa bayan ng Lushan. Habang marami naman sa mga tao ang nagsilabasan sa kanilang bahay upang saksihan ang ginagawa ng mga tatakbo sa eleksyon. Nako, kapag botohan, kilalang kilala pa tayo. Pero tingnan nyo, pagkatapos ng botohan, tapos na rin ang oras nila para sa atin. Saad ng isang kapitbahay. Naku, oo nga. Kaya nga nakakatamad na bumoto. Sila rin naman ang tatakbo ng mga konsehal. Na bago lang ang tatakbo ng mayor. Nagkaroon na ng kalaban si Mayor Jaime. Sabat pa ng isa. Naku, dapat nang palitan ng mayor para makita natin kung anong gagawin niya sa mga konsehal ng mga buhaya. Masasama ang ugali at mga gahaman. Galit na sabi ng isa pa. Makalampas naman ang mga sasakyan ng mga tatakbo, ay kaagad na rin nagsibalikan sa kani-kanilang gawain ang mga tao. Matagal nang nararanasan ng mga tao sa bayan ng Luciano ang kataksila ng mga konsehal na ito. Ngunit dahil hawak sila ni Mayor, ay hindi rin naman sila makapagreklamo dito. Kaya tinitiis na lamang nila ang ginagawa ng mga ito. Lumipas pa ang araw at dumating na nga ang araw ng botohan. Good luck, Boss Jaime. Panigurado, ikaw na naman ang panalo. Nagpamudmud na ako ng pera sa mga yan. Kaya sure win na kayo, Mayor. Saad ng isang konsehal. Oo naman, ako pa ba? Sagot ni Mayor Jaime. Natapos ang maghapon at pagsapit ng gabi ay pagbibilang na ng mga boto. Kinabukasan, pagdating ng umaga, lumabas ang balita na panalo ang bagong mayor. Walang iba kundi si Mayor Philip. Hindi maaari ito. Sa tagal ko ng mayor, ngayon lang may nakatalo sa akin. Galit na sabi ni Jaime. Wala po tayong magagawa. Taong bayan na ang nagdesisyon. At sa napakaraming pag-ulit ng pagbibilang, ay si Mayor Philip pa rin po. Paliwanag ng isang COMELEC staff. Galit naman na lumabas ang dating Mayor Jaime at nakasalubong si bagong Mayor Philip. Congrats, Mayor Philip. Ikaw na ang bagong mayor. Plastic na bate ni Mayor Jaime. Salamat naman kung ganon. Nakangiting sagot ni Philip. Pagdating doon ni Philip, ay naral na rin ang mga galamay ni Jaime ng mga gahaman na konsehal na natili sa kani-kanilang posisyon dahil walang kalaban. Mayor Philip, congratulations po. Pati ng isang konsehal. Salamat. Sa inyo rin. Sama-sama tayo sa tagumpay. Sagot ni Philip. Opo, para sa pagbabago ng bayan ng Luciano. Sagot pa ng isang konsehal. Nagpiktura naman sila at nagkamayan pa ang lahat ng opisyalas na nanalo sa iba't ibang posisyon. Hindi naman nagtagal at nakaupo na rin sa munisipyo si Mayor Philip. Kaagad na inayos ang mga papeles na naiwan ni dating Mayor Jaime. Sandali lang, napansin kong ang laki pala ng budget para sa bagong kalsada ng Luciano. Ngunit bakit wala namang nagbabago sa mga daanan? At ilang taon na palang project to? Takang tanong ni Mayor Philip sa sekretarya. Naku po, Mayor. Si Mayor Jaime po kasi ang nagdedeklara ng tagal at budget na ilalagay po sa mga project. Halos sunod-sunuran lang din po yung mga engineer at contractor kay Mayor. Ani sekretarya. Naku, sa lalong madaling panahon, dapat maayos ng mga kalsada. At kapag umuulan, nahihirapan ng mga rescue team makadaan sa bayan ng Luciano dahil rin sa mga sirasirang kalsada. Opo, Mayor. I-update ko po kayo sa project na still ongoing pa rin naman po ito. Ani sekretarya. Sige, yung iba pa palang files ng project pakidala sa opisina. At after lunch, pakisabihan ang lahat ng konsehal na magmi-meeting kami. Noted po, Mayor. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako'y bago pa lamang na natanghal bilang mayor ng ating bayan. Inaasahan ko ang lahat ng inyong suporta sa mga proyekto at desisyon na ating gagawin para sa ating bayan. Naway magkaisa at magmahalan tayo bilang isang pamilya. Masayang sabi ni Philip. Makakaasa po kayo, Mayor. Kampay!
Sigaw ng isang konsehal. Para sa pagbabago. Sapat pa ng isa. Nagpalakpakan naman ang lahat at masayang masaya. Dumating naman ang araw ng Nutrition Month, kaya't nagsigawa sila ng feeding program para sa mga bata ng Luciano. Pinangunahan ni Mayor ang nasabing proyekto dahil talagang mahilig siya sa pagtulong, bata man o matanda. Ano, okay na ba yung lahat ng pagkain para sa mga bata sa bayan ng Luciano? Tanong ni Mayor Philip. Opo, Mayor. Binabalot na lang po bago maging ready. Tapos po, aalis na tayo. Sagot ng isang staff niya. Okay, sige. Ano, ready na ba kayo? Tanong ni Mayor sa mga konsehal na kasama niya. Opo naman, Mayor. Masayang sagot ng mga ito. Buong buo ang tiwala ni Mayor Philip sa mga konsehal ng bayan nila dahil maayos naman silang nakikitungo sa tuwing naririyan siya. Pagdating sa bayan ng Luciano, ay dali-dali na silang nag-ayos dahil marami pa ang mga nakapila ng mga bata. Eto po kumain ng marami ha, saad ng isang konsehal na nagngangalang Bertine. Salamat po, Konsi. Sagot ng mag-ina na buhat-buhat ang kanyang anak. Nang makaalis naman si Mayor sa nasabing lugar, ay saka naman naningil ng tagbebente ang mga konsehal. Kayong lahat, maglagay kayo ng tagbebente dito. Required para sa susunod pang feeding program. Lahat magbibigay Matigas na sabi ng konsehal. Nagulat man ang mga tao ay walang nagawa dahil takot sa mga konsehal. Bilis! Bilis ang kilos! Maglalabas lang ng 20 ka, babagal pa sabi ng isa pa. Wala po talaga akong pera. Pambili ko po ito ng bigas para po mamayang gabi. Nalulungkot na sabi ng isang mag-ina. Nakarga-karga ang isang batang payat na payat. Nako, huwag mo na kaming dramahan dyan. Alam na namin yan. Kaya akin na, ilabas mo na ang 20. Dalian mo na, baka hindi na katabigyan ng pansit at lugaw ulit. Banta pa nito. Wala ring nagawa ang babae at nagbigay din. Matapos naman ang feeding program, ay pinaglinis pa ng mga konsehal ang mga nanay at bata. Ayan, ganyan dapat. Marunong din kayo magbalik ng mga ginagawa namin sa inyo. Tinisin niyo mabuti at nang wala ng kalat na maiwan. Sigaw ng konsehal. Hindi po sinabi ni Mayor na kailangan pala namin maglinis pagkatapos niyang mabigay ng pagkain. Sigaw ng isang mamamayan. Aba, at sumasagot ka pa. Ano mong pangalan nito? At nang sa susunod, di na mabigyan ng libreng pagkain. Talagang mga utak talangka ang mga mahihirap dito. Bulyaw ng isang konsehal. Pagbalik naman ng mga konsehal sa munisipyo, ay kaagad silang sinalubong ni Mayor Philip. O, kumusta? Pati agad nito. Okay na po, Mayor. Naubos na po yung mga pagkain at maayos po naming nilinis ang mga basura doon. Masayang sagot ng mga ito. Mabuti naman. Hayaan nyo. At marami pa tayong ipamimigay. Isa na nga dito ay ang financial assistance. Napansin kong marami sa kanila ay kapapaya talaga. Kaya pinaplano kong magbigay ng cash assistance para mabili nila kahit paano ang mga pangangailangan nila. Paliwanag ni Mayor. Aba opo, maganda nga yan, Mayor. Habang nagtitingi na ng mga konsehal na parang may binabalak na hindi maganda. Isang linggong pagpaplano ang ginawa ni Mayor na kahit nga sahod pa niya ay iniaambag na rin niya. Palabas na sana si Mayor nang makita at marinig niya ang mga konsehal. Magandang plano ni Mayor Philip. Siguradong kikita tayo ng malaki-laki dito. Nakangiting sabi ng isa. Ako, ililista ko muna ang lahat ng pamilya ko doon para sila munang makakuha ng assistance. Sagot ng isa. Aba, ako din pati asawa ko, pati kapatid at biyanan ko, ililista ko. At syempre, bukod ang atin Nakangiting sabi pa. Si Berting nang bahala sa atin, sagot ng isa. Nagtatawanan pa ang mga ito at planadong-planado ang kanilang mga gagawin. Hindi nila alam ay narinig ni Mayor Philip ang kanilang usapan. Kaya't nagplano rin si Mayor upang mabigyan ng leksyon ang mga ito. Dumating ang araw ng pagbibigay ng financial assistance sa bayan ng Luciano.
Habang si Mayor Philip naman ay nag-ready na rin sa kanyang itsura. Magpapanggap siyang basurero at halos hindi siya makikilala dahil balot ng uling ang kanyang mukha at katawan. Sira-sira rin ang kanyang damit at may bitbit na maruming sako. Agad na pumasok ang basurerong si Philip sa munisipyo. Paano ka nakapasok dito? Guard, may nakapasok na pulubi dito. Pakilabas naman ang bahoy. Utos ng isang staff. Sige sir, halika dito. Ilabas na po kayo. Bawal po kayo dito eh. Saad ng guard. O paano? Tara na. Malilate pala si Mayor. Pero nagpasabi naman na simulan na ang pagbibigay ng financial assistance sa Luciano. Kaya tara na. Oo, mabutit wala pa si Mayor. Mapapabilis talaga to. Bulong ng isang konsehal. Sinalubong naman ng basurerong si Philip ang mga konsehal at nanghingi ng kaunting limos. Pahingi po konting barya. Pambili lang po ng pagkain. Tigilan mo nga kami. Alis dyan. Kabaho-baho mo. Eto, piso, bumili ka ng candy. Ani ng isang konsehal. Pare, wala nang nabibili sa piso. Kaya eto po piso ulit. Ayan, may 2 piso ka na. Kaya umalis ka na. Malilate pa kami dahil sa iyo eh. Saad ng isa, sabay tawanan nila habang pasakay sa van. Naglakad naman papunta sa Luciano si Mayor Philip at mukhang basurero pa rin siya. Pagdating sa covered court, nakita niyang naninigaw ang mga konsehal at binabawasan pa kada envelope ang ipinamimigay na pera sa mga ito. Pumila na rin siya upang makahintin. Oh, bakit ka nakapila? Wala ka dito sa listahan, basurero, alis. Ani ng isang konsehal. Kahit konti lang po. Wala pong bigas sa bahay. Maawa na po kayo. Pakiusapan niya. Makulit ka. Kanina ka pa sa munisipyo. Umalis ka na nga. Baka gusto mong mabigyan kita ng isa. Ani ng isang konsehal. Pinagtabuyan nila ito at itinulak pa nga. Bagay na naging dahilan para mapasalampak ito. Tuwang-tuwa ang mga konsehal dahil malaki-laki ang nakupit nila at bawas pa ang ipinamimigay sa mga tao. Kaagad namang naghilamas ng mukha si Mayor na kanina ay itsurang basurero. Oh, bakit parang gulat na gulat kayo? Nakakita ba kayo ng multo? Nakangising sabi ni Mayor dahil natanggal na ang mga uling sa mukha nito at namukhaan na siya ng mga konsehal. Mayor, kayo po pala yan? Kabadong sabi ng konsehal. Mayor! Takot na sabi ng isa pa. Ang tindi! Ang tindi pala ng mga ginagawa nyo. Ganyan ba kayo kawalang puso sa mga tao dito? Sumasahod naman kayo. Bakit nagagawa niyo pang bawasan ng pera para sa mga tao? Nag-aalaga pala ako ng mga ahas. Mang wala kayong utang na loob. Mga konsehal kayo ng bayan. Pero kayo pa palang nagpapahirap sa mga tao rito. Huwag na kayong tumanggi. Dahil alam na alam ko na ang lahat ng mga plano at mga pinagagagawa niyo. Matatanggal kayo sa pwesto at sisiguraduhin ko yan. Banta ni Mayor na galit na galit. Nakatungo lamang ang mga konsehal na nahihiya dahil nakatingin na lahat ng mga tao sa kanila na isang malaking kahihiyan. Mga kababayan ko, makinig kayo. Humihingi ako ng tawad dahil ngayon ko lamang nakita ang lahat ng mga pinagagagawa ng mga taong ito. Huwag kayong mag-alala dahil lilinisin ko ang lahat ng mga kabalbalan nila at makakaasa kayong tatanggalin ko sila bilang mga konsehal ng bayan at mabibigyan ng kaukulang parusa. Ani, Mayor Philip. Salamat po, Mayor. Sa tagal ng panahon at naayos din po ng katulad niyo ang mga nakikita sa lahat ng ginagawa nila. Ilang taon na po kaming nagtitiis dahil sa pamamalakad ni Mayor Jaime. Mga galamay niya ang mga yan. Salamat po, Mayor Philip. Mabuhay si Mayor Philip! Mabuhay! Sigaw ng mga tao doon. Noong araw ding iyon, ay kusa namang isinuko ng mga ito ang kanilang pagiging konsehal dahil na rin sa kahihiyang inabot ng mga ito.
Ngayon, hindi na kayo konsehal ng bayan. Isa na kayong tagalinis ng mga lugar dito sa ating bayan. Pag-igihan niyo ang paglilinis kung ayaw niyong mawalan ng trabaho. Ang mga perang kinuha niyo ay babayaran niyo at ikakaltas sa sasahurin niyo. Sana sa nangyaring ito ay magbago kayo at may mapulot na aral na hindi dapat abusuhin ang kapangyarihan o posisyon para lamang makatapak ng ibang tao o manlamang sa kanila. Pangaral ni Mayor. Patawad po, Mayor. Sabay-sabay na sabi ng mga ito. Patunayan niyo. Huling salitang sabi ni Mayor. Dahil sa pagkawala ng mga konsehal ng bayan, ay nag-appoint na lamang si Mayor ng alam niyang mga taong makakatulong sa kanya, lalong-lalo na sa mga tao na may pusong tutulong at magmamalasakit sa mga ito. Nagkaroon ng programang 5 kilong bigas pantawid pamilya program. Mayor, naipamigay na po namin sa lahat ng pamilya rito ang mga bigas at nasisiguro po namin na lahat sila ay mayroon. Masayang balita ng mga bagong konsehal. Mabuti kung ganon at maraming salamat sa inyong tulong. Keep up the good work, guys. Masayang bati ni Mayor. Sa ating mga kababayan, ano po, lahat po ba ay may bigas na? Tanong ni Mayor. Opo, Mayor, lahat po kami. Masayang sagot ng mga tao. Alam niyo bang napakasaya ng aking puso ngayon dahil lahat kayo dito ay nakikita kong nakangiti na. Nakakatanggal ng pagod po ang iyong mga ngiti. Salamat po, Mayor. Mabuhay ka, Mayor Philip. Sigaw ng mga ito.